So in this video, pag-usapan naman natin yung mga issues sa Google Search Console na kadalasang may encounter nyo pagdating sa SEO journey nyo. So ngayon, i-address muna natin ano ba yung tinatawag na indexing pagdating sa GSC or Google Search Console. So indexing, ito yung process kung saan nilalabas ni Google yung website or yung web page na ginawa nyo na magiging available sa Google Search results. So, ibig sabihin, kapag gumawa kayo ng content sa website nyo, hindi kaagad ilalabas yon ni Google, no? Ibig sabihin, hindi kayo kaagad makakakuha ng libreng traffic. Kaya meron tayong tinatawag na indexing process. So, napaka-important na ito, no? And it's part of technical SEO na rin para nang sa ganun, makita natin kung ano ba yung mga issues na underlying at maayos natin. So, dito sa example, kung makikita nyo, no? Ito example website. Makikita nyo, not index. Meron siyang 6 reasons, meron namang index. So again, pag sinabi nating not index, ibig sabihin, hindi siya available sa Google search results. So kahit anong search ko ng keywords ng website nyo sa Google, hindi siya lalabas. Samantalang ito, pag sinabi nating index, ibig sabihin, available siya sa Google na ito yung may tendency na mag-generate ng traffic, depende sa content nyo. So ngayon, pag-usapan na natin kung ano yung mga reason. So meron ditong crawled, currently not indexed. Pag sinabing crawled, ibig sabihin nabasa na ni Google. So si Google meron siyang mga robot or spider bots na tinatawag na ina-analyze yung laman ng content nyo at siya na rin yung nagdi-decide or yung system na rin, nakikita nyo rito, Google system, magdi-decide kung okay ba yung content na ilalabas nyo. So makikita nyo rito, merong 103 pages excluded by no index tag. So ito naman, pag sinabi nating no index tag, ibig sabihin, personally dinesign nyo yung website or yung web page na hindi siya maging accessible sa Google search results. Ano yung mga ginagamitan natin ng no index tag? Ito yung mga customer information or yung mga user information. Ayaw nating ipakita yan dahil syempre privacy yan ng customer. Another thing is kapag meron kayong login or sign up page, hindi din natin nilalagay yan dahil teen content ang kalalabasan nun. Ibig sabihin, wala naman tayong masyadong mailalagay na context dun, no? Dahil nga login page lang yun. Ano yung magiging keywords mo ron? Kaya meron tayong tinatawag na no index tag. So, not found 404, ibig sabihin naman nito, ito yung mga pages either na delete mo or wala na, hindi na siya available sa website. Page with redirect, ito naman yung ni-redirect mo yung isang webpage. So, halimbawa, ang URL na tinype ko is www.coffee.com ingredients, pero napupunta ako sa ibang webpage. Let's say, imbis na sa ingredients ako napupunta ako doon sa mga recipes. So, ganun yung redirect. Nakikita rin siya. Block due to the other 404 issues. So, ito naman, ibig sabihin is, dahil nga since may 404 issues na na-encounter, hindi na nagpapatuloy yung crawl, no? Yung pag-analyze ni Google. Server error naman, ito, kadalasan may encounter nyo to. Basta pag nakita nyo yung 500 code or 505, basta anything 500, nagde-determine yan sa hosting or sa provider ng server nyo. Ito yung mga GoDaddy, Hostinger, no? Pag mga ganyan, ibig sabihin, mabagal yung hosting nyo. Hindi kayang i-cater yung traffic kaya nagkakaroon ng 500 or minsan kasi ang mga hosting provider, shared yan na binibili. Yung mga pinakamura. Ibig sabihin, sa isang server, marami kayong gumagamit. Yun yung disadvantage. So, ito naman, discovered currently not index. Ibig sabihin yan, pass na siya. Kung makikita nyo naman, ito, not started pa yung validation na yan. So, ang pinakamahalaga dyan, syempre, aside from 404 and redirect, ang pinakapapansinin nyo talaga, para sa akin, no, is itong crawled currently not index. So, pag sinabi natin crawled currently not index, again, hindi pa siya available, pero good page siya. So, i-check natin. So, kunyari, itong content na to, no, i-check natin yung content na to or yung web page na to. Okay, so kung makikita nyo naman, okay naman siya. Wala naman siyang problema. Kompleto naman siya. Naka-optimize naman. Diba? Kompleto naman. May FAQs.
So, kompleto siya. So, ano yung nagiging issue ngayon? Bakit wala? Hindi siya nai-index. So, sometimes, kailangan nyo siyang i-manual indexing. So, although automatic naman to, kapag meron kayong web page, then, inano nyo, sometimes, it takes time, pero minsan talaga, kailangan nyo siyang i-manual. So, paano nyo siya i-manual? So, i-click nyo lang to, then, inspect URL. So, mag-aantay lang kayo ng mga ilang minutes. So, halagay na dyan, URL is on Google. So, i-check natin ngayon kung nasa Google na ba. So, punta tayo sa Google, then site, tapos yan. So, wala pa siya. Diba? So, makikita nyo, hindi pa siya available. So, ibig sabihin, pwede na siyang i-index. So, ang gagawin natin ngayon is iti-test live URL natin siya. So, testing lang. So, ito medyo matagal din to. Minsan nagte-take to ng 1 or 2 minutes. Ang pinakamatagal ko ito minsan is 5 minutes. So, yun lang yung medyo downside niya, no, pag ima-manual mo siya. Kailangan mo lang talaga siyang antayin. So, dito ka rin makaka-encounter ng mga error na kailangang ayusin. So, makikita mo kung may error ba sa robots.txt. So, yung robot, yun yung parang pinaka-library ng webpage mo. So, tingnan natin kung ano yung robot. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng robot.txt. Okay, so makikita ito, URL is available to Google. So, pag nakita nyo, all check siya lahat, gagawin nyo is request indexing. Okay, so nakalagay ito, URL was added to priority crawl queue. So, submitting a page multiple times will not change its queue, position, or priority. So, dismiss nyo lang yan. Ibig sabihin yan, okay na, nasubmit nyo na siya. Pwede nyo siyang balikan kinabukasan sa susunod na linggo kung na-index na ba siya. So, ang problema, syempre, ayan, ang dami niyan. Makikita nyo, no? O, tingnan natin, di ba? Kailangan yung isa-isahin yan. So, nang sa ganun, yung mga content na ginawa nyo, hindi naman siya masayang. Diba? So, ngayon, may papakita ko sa inyong tool na ginagamit ko personally para nang sa ganun is automatic na siya, hindi na kailangan i-manual. So, pakita ko sa inyo kung ano yung tool na yun. So, ito yung tinatawag nating URL monitor. So, ano ba yung ginagawa ng URL monitor? Sabi dito, get new page indexed quickly, track your indexing status, and get more traffic. So, ang maganda dito is meron siyang daily URL monitoring, sync with your sitemaps, automatic indexing, weekly email reports, advanced filtering, track progress. Okay. So, makikita nyo, ito yung dashboard niya. So, mamaya, papakita ko sa inyo yung dashboard. So, ito yung mga reviews. So, tingnan pa natin yung pricing. So, in terms of pricing, $15 a month. So, check natin kung magkano yun. So, 877. So, up to 3 sites na siya. Pwede nyo siyang i-set up sa 3 site. So, ang ginagawa nito, nagsasubmit siya ng 40 pages a day. Daily index monitoring, automatically find new pages. So, again, hindi nyo na siya kailangang i-manual. No? Pro business agency. Pero ako, personally, ang gamit ko rito is itong starter. Dahil hindi ko naman kailangan masyadong priority na i-index yun. Pagka meron lang akong website na kailangan, from time to time, nag-generate ng contents doon. Okay? So, pakita ko sa inyo yung dashboard. So, ito yung dashboard. Refresh lang natin. So, ito yung dashboard. So, makikita nyo, naka-enable siya. Ito yung grant access index. So, kapag mag-a-add kayo ng, halimbawa, bumili na kayo, setup nyo na. Ika-copy nyo lang to sa clipboard or ika-copy paste nyo lang to, tapos pupunta kayo ngayon dito. Add user lang. Then, owner. Okay? Para nang sa ganun, mabigyan siya ng full access. Kung makikita nyo, no, yung quota left ko is 156 pa. Yan. Pag check ko yung status, dapat naka-active siya. Okay? So, sa details naman, sige, off muna natin to. Hindi, wag to. Okay. So, active natin siya. Tingnan natin yung details. So, ito yung website na to. So, kung makikita nyo, meron siyang 33 in progress. Meron namang 93 na na-index na. No? So, makikita nyo rin yung status dito ng pages. Tapos, kamusta yung health, no? So, makikita nyo, no? Not yet been index. So, hindi pa siya na-index. So, ibig sabihin, inaayos na siya.
So dito makikita nyo yung sitemap, yung kung kailan siya huling na-check. Ito yung sinasabi ko sa inyong crawlers or yung spider bot. So yung canonical URLs. So canonical kapag merong parehas na intent, no, sa web page nyo, nagkakaroon ng issue sa canonical. Same keyword, same content, pero different yung pagkakasulat nyo, pero parehas siya ng sinasabi. Okay, the page is allowed to be indexed in Google. The page has been successfully fetched by Google. Inspect URL in Google Search Console. So basically, nakikita nyo na lahat dito. So, pag-usapan naman natin yung robots.txt. Okay, so ito yung itsura ng robots.txt, no? So dito nyo makikita, or kung i-allow nyo pala, yung sitemaps pala yung sinasabi ko kanina. Sorry. Yung robot.txt pala is isa siyang command na nilalagay nyo sa website nyo. While yung sitemaps, yun naman yung parang library ng mga website nyo. So ito medyo technical to, pero madali lang naman yan. At hindi, sa ibang video na natin siguro pag-usapan yan. Pero again, kung gusto nyo ng, alam nyo, automatic na yung pag-index sa mga pages nyo at mas papabilis yung process nyo, i-check nyo tong URL monitor, available to dun sa description. And sobrang sulit neto, no? Lalo na kapag kayo ay may agency. So yun lang, and kita-kits sa susunod na video.